Appreciate it. Pero ito, magsimula na tayo sa ating balita dahil mainit na mainit ang pagtungo ni VP Sara sa Australia. Alam naman natin na ginagawang issue yan ng dalawang spokesperson na mga mukhang mga galising aso. Yung si Princess Abante na putang inang yan. Nung nagpapa-press con yan, mukhang labanderang walang sahod. Pero ngayon, puta, todo makeup na si ate Talaga naman, pucha, nakikipagtagisan na siya kay kay Claire Castro ng palakihan ng damit. Tanginan nitong dalawa na to, pag nilagyan mo ng PC yan, nilagyan mo ng tali, pucha, mahangin pa naman ngayon, magiging saranggola yung dalawa na yan. Para mga guryon yan, tarantado na yan. Alam niyo yung guryon? Oo, yung guryon, malaking saranggola yun. Oo, talang pag hinila-hila mo yun, lilipad yan dalawa na yan sa laki ng mga damit nila. Wala pag yan nga ang dalawa na yan, tumalon sa aeroplano, mabubuhay yan Parang may mga parachute na suot. Ano putang ina, pautot nyo, palakihan kayo ng damit. Anak ng tinapay kayong dalawa kayo. Nag-i-invest kayo sa itsura ninyo at saka sa damit ninyo. Mag-invest kaya kayo sa mga kukote nyo. Tanginang tatangan nyo parehas. Ngayon sinasabi nila na ito bang biyahe ni Inday Sara, business trip ba ito o pansarili? Regardless, putang ina, hinahanap kasi nila ng hinahanap si Inday Sara. Katulad ng lagi natin sinasabi, ang trabaho po ng isang vice presidente ay antayin mamatay ang presidente. Ang tagal-tagal nga Oo sana kung gusto nyo talagang may sakatuparan o magawa ni Inday Sara yung trabaho niya, pucha, dapat hindi na huminga si BBM. Para magawa niya yung trabaho, kasi sinasabi nila gawin mo yung trabaho mo. Gawin mo yung trabaho mo. Tanga, alam nyo ba ano trabaho niya? Spare tire nga siya Pag na-flat yung gulong, puta siya yung pampalit. Ganun yun. So kung gusto nyo gawin nyo yung trabaho niya, ibig sabihin gusto nyo na siya maging presidente? Tarantado talaga kayo. So gusto niyo na maging presidente kaagad si VP Sara kasi surang-sura na rin kayo sa pagmumukha nito ni Bongbong. O nuknukan din kasi ng puro lang utak naman talaga ng presidente natin. Puta, walang alam so ngayon, pang sarili ba sasagutin ngayon ni Inday Sara yung mga katanungan na yung kanya bang pagpunta dyan ay pang sarili o sino bang minute niya dyan? Ang minute niya dyan mga Pilipino. Kamag-anak ba niya? Hindi naman. So ano yun? Anong ibig sabihin? Di trabaho pa rin pinuntahan niya dyan. Siya ay vice-presidente ng lahat ng Pilipino sa buong mundo. Wala man siyang minute na mga kamag-anak dyan. Di naman siya nag-party-party dyan. Umatin ng binyag, kasal. Ang pinuntahan niya dyan ay pagsasama-sama ng mga Pilipino na mga butante. Pagsasama-sama at inimbita siya magpunta dyan para magsalita. At nandiyan dyan siya addressing the people of the Philippines in Australia. So, trabaho yun o hindi? Utang ina to kasi si Castro at saka itong si Abante Tang ina nyo, kulang kayo sa aruga hindi ba kayo nagkaroon ng mga jowa nung mga yun sa bagay? Ganyang katatanga, puta, mahirapan makahanap talaga yan. Hindi na magagandang tatanga pa. Walang hiya na yan. Tingnan mo Nagpunta siya dyan, in-address niya yung mga tanong ng mga Pilipino doon. Nakipag-meet siya sa mga Pilipino doon. Trabaho ba yun o hindi? Leisure ba yun? Nakita nyo ba siya, nag-shopping siya, namasyal siya nakita nyo siya na namasyal dyan sa Kaya nga sabi niya when I'm wearing my OVP uniform, this is work. Trabaho to. Kung ako naka-beating suit ako, putang ina, magsuswimming ako, hindi trabaho yun. Pero kaya ako nandito kahit maginaw, suot ko to, wala akong jacket because I want you to see na nandito ako because I am your vice president. Galing, di ba? Panis. Paano na yan, Abante? At saka Franz Castro. Hindi ba? So, kita nyo naman, ang problema kasi, si Bongbong hindi na iniimbita. Bakit mo iimbitahan yan? Putang inang yan. Mag-aalamano lang yan. Hindi ba? Hindi na mabubulol-bulol lang yan. Hahawakan mo, putang ina, pipiglasan ka. Magpapaselfie ka, ang ayos-ayos ng tanong mo, sir, pwede ba magpa-selfie? Tatablahin ka. Akala mo pogi, akala mo mabango. Lagi naman pawis.
Si Inday Sara, pucha, siya pang hahawak ng cellphone mo, siya pang magse-selfie. Tapos pag na-starstruck ka, pupuntahan ka niya. Sabi ko nga sa inyo nung na-meet namin si Inday Sara, pucha yan, sa sobrang pagka-inlove ko sa kanya, nakatitig lang ako para akong tanga eh. Oo, maniwala ka, iba talaga yung presensya ni Inday Sara. Si Bongbong Marcos, puta, kita mo naman pag nagpupunta kung saan-saan, kaway ng kaway, wala nang kumakaway sa kanya. Wala na may gusto sa kanya. Si Claire Castro na lang at saka si Abante siguro. Walang hiya na yan. Tsaka ito si Abante. Ikaw, Abante, hindi ka ba nahihiya niyan? Hindi ka ba nahihiya na ikaw spokesperson pero yung mga taga-Congress pa-interview pa din ng pa-interview? Ano pa rin sila ng yung press con pa din sila ng press con kahit nandyan ka na? Alam mo, isa lang ibig sabihin nun. Abante, wala silang tiwala sa'yo. Mahinakan nila lang, yun ang ibig sabihin nun. Tsaka, saan ka makakita na si supposedly Speaker of the House, di ba? May speaker na nga, may spokesperson pa. Anak ng tinapay, ang trabaho ng speaker, kung ano ang nagaganap sa Congress, siya bilang speaker, siya yung magsasabi. Mag-e-echo sa tao kung ano, yung mga, mga agenda nila. Saka makakita, speaker na, sobrang tamad. Anak ng tinapay, nag-ano pa ng taga-explain. Ano ba si Martin Pipe? Isa pa to si Bongbong. Puta, may spokesperson na panay pang podcast ng tanga. O mamaya pag-uusapan natin yung isa sa mga podcast niya. Pero ano muna natin, sige na. Anday mo sinasabi, Boss Dada, eto na, dumalo si VP Sara sa Free Duterte Now rally sa Australia. Panoorin po natin itong balitang ito and reaksyonan natin ng bahagya. Personal na dumalo sa Free Duterte Now rally sa Melbourne, Australia, si Vice President Sara Duterte ngayong araw. Sa kanyang speech, muling iginiit ng bise na walang kasalanan ng kanyang ama na si Pangulong Rodrigo Duterte. Walang araw kahit anong kaso na isinampa sa kanya noon tungkol sa drug war bago pa siya ipaaresto ng ICC. Nagsorry rin si VP Sara sa kanyang mga taga-suporta sa pagtakbo raw niya bilang running mate ni Pangulong Bongbong Marcos noong 2022. Binanatan din niya ang administrasyon. Pero kahit may bangayan sila, sinabi niyang kaibigan pa rin daw niya ang ate ni PBBM na si Senator Amy Marcos. May mensahe rin ng bise. Alam napansin nyo, ganito ka weak, ganito ka infamous, and ganito ka laos si Bongbong Marcos. Ultimong kapatid niya. Tangina, kakampi na sa kalaban. Let that sink in. Kahit na ano pang sabihin nyo tungkol kay Bongbong Marcos, hindi nyo kayang imali itong ginagawa ni Amy Marcos na he could have stayed or she could have stayed sa side ng kapatid niya. Kapangalan niya, dugot laman niya yan eh. Dapat nagstay siya dun sa side ng kapatid niya. Kahit na hindi siya pinapansin, she should have sided with her brother. Pero sa sobrang bobo, sabi ko sa inyo, wala na nagmamahal kay Bongbong, pati pamilya niya, tinatakwil na siya eh. Ipamigay mo to, sabi ko sa iyo, walang bahay na magbubukas ng pinto rito sa mokong na ito, ganito ka, walang kakwenta-kwentang tao yan eh. Oo, maniwala kayo sa hindi. O, kaya, tinan mo, ultimong kapatid, diring-dire. Ultimong kapatid niya, tinatakwil siya. Sa totoo nga lang, ito si Amy, hindi niya pa talaga totally nilalaglag yung kapatid niya. Alam ko naman na alam niya na suyop yan, pero hindi niya pa rin nilalaglag. Kasi nga, kahit paano dugot laman niya. Kaya lang, talagang hindi niya kayang sikmurain yung kapalpakan ng kapatid niya. Kaya nga, sinabi niya na sana ako na lang ang nagpresidente. Anong pick up ni doon, ni Castro? Oh, kita nyo, taas ng pangarap, gusto mo maging presidente. Gago. Natural, lahat naman talaga gusto maging presidente. Tangina, tanungin mo ko kung gusto ko maging presidente. Oo. Ang tanong, kaya ko ba? Hindi, sigurado. Pero, putangin nang yan, ito si Amy Marcos, sa sobrang diri niya sa kapatid niya, nasabi niya yun. Ganun kabobo si Marcos na ang tingin sa kanya ng ate niya parang laruan. Sana ako na lang. Kung ako naging presidente. Kasi, sa totoo lang, si Bongbong wala namang ginawa yan ng kampanya. Ang ginawa lang yan is magpakita ron, tas mabulol ng mabulol. Ngumuwi ng ngumuwi. Yun lang ang ginawa niyan eh. Sa totoo lang talaga, kung si Amy ang ginawang presidente noon, tapos si
Inday Sara ang vice president, baka naging presidente to. Baka pag naging presidente to, mas magaling pa to eh. Magaling to. Hindi ako Ayminatics, pero totoo, magaling ito si Aimee. Sa mga Marcos, ito ang pinakamagaling. Even tatay niya ina-acknowledge na if only Aimee is a boy. Sabi nung tatay niya doon sa kanyang natagpo ang anong tawag doon? Yung diary. O doon sa diary nakalagay doon. If only Aimee is a boy or was a boy. Ganon. Kayo na maalam mag-correct ng grammar. Basta ganun yung nakalagay na kasi nga si Bongbong Marcos salot talaga. Bata pa yan, sweetik na yan. Kaya nga dun sa pelikula nila ni Daryl Yap, kita mo pinagagalitan ni Marcos Sr. si Bongbong dahil party ng party. Tapos alam nyo ba na si Bongbong daw noon yung may gusto na pagbabarilin yung mga nasa EDSA? Kaya lang si Bongbong daw tsaka si Fabian Ver gusto nilang, sige na, sagasaan na ng mga tangke yung mga tao na yan. Sila daw yung ganon. Ang sabi nung tatay, no, hindi pwede. So ganyan klase ng utak, meron utak, tuspok talaga. Alam mo yung tuspok? Ang tawag nila sa mga sa kalsada yung mga singhot ng rugby tsaka yung mga shabu ng shabu, tuspok yan eh. Utak tuspok, mantakin mo, yun ang gusto niya mangyari, pasagasaan daw yung mga tao ron. Pagbabarilin na yung mga tao sa EDSA, kung di ka ba naman tanga talaga. Kaya sabi ko sa inyo, walang puso, yung putang ina niyan eh. Wala talagang puso yan, gusto niyan sila lang ang tama. Kung yung tatay niya umuo sa kabobohan niya. Mahina na si Ferdinand Marcos nun dahil may lupus eh. Noong nag-People Power Rally, People Power Revolution, ang desisyon daw ni Fabian Ver tsaka ni Bongbong, putya, kanain na mga yan. Sabi ni Marcos Sr., hindi pwede, ano ba kayo, Pilipino mga yan eh. So ganun, kahit papaano, mas klaro pa mag-isip yung tatay, itong anak talagang wala. Ay ko sa inyo, putya. Kaya lang, ang malaking pagkakamali lang nito ni Aimee is pinabayaan niyang tumakbo yung kapatid niya kahit alam niyang walang silbi. Sana man lang kung mahal mo talaga ang bayang Pilipinas, Aimee, noon pa lang pinigilan mo yung kapatid mo, di sana hindi tayo ganito. Okay nga, sana kung ikaw. Baka nga kung si Leni Robredo pa ang presidente, baka mas okay pa eh. Kaysa kay Bongbong eh. Dahil matatanggap ko pa kung si Leni Robredo magpapakulong kay Pangulong Duterte kasi kalaban eh. 'Di ba? Pero putang na yung kakampi mo, pinalibing yung tatay mo. Hayop ka, wala kang utang na loob. Tapos ang ginawa mo kay Pangulong Duterte, hinayop mo. Kaya nga sabi ko sa impyerno, baka mas malalim pa sa impyerno mapuntaan nito ni Bongbong Marcos sa dami ng kasalanan niya eh. Sa kanyang mga taga-suporta. I hope you can vote for me in the future. Si PRD lang ang first Asian na kinasuhan ng ICC. And so, we ask, bakit walang Western cases? It is clearly politically motivated. Yes. So parang parang impeachment. Diba? It is political. It's politically motivated and it's really political. Ang boses ng masa hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta pa
Ooh.